Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong makakalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Juda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi nakakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, 'Kilalanin mo ang Panginoon,' sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan." Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari iyaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halamanan sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon ay narito na naman tayo, Biyernes, sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nilalahad sa atin ng Diyos ang kanyang plano, lalo pat kung paano niya tayo tinatawag, hinuhubog upang magkaroon ng ugnayan sa kanya at sa ating kapwa, at nang sa ganon tayo'y makapagpahayag ng mabuting balita. Tingnan natin ang kwento ng mga apostol. Sa ating ebanghelyo, umahon si Jesus sa kaburulan, ibig sabihin sa bundok, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama-sama niya, suguing mangaral. Sa pagkakataon na ito, ay halos walang ideya ang 12 kung ano ibig sabihin ng pagpili sa kanila ni Jesus at saan ito patutungo. Malamang di nila napansin kung bakit sila'y 12. Alam natin 12 ang numero
ng tribo ng Israel. Sa pagtawag niya sa 12 simpleng mga kalalakihan, sinisimulan ni Jesus ang pundasyon ng bagong bayan ng Diyos. Ang 12 haligi na kung saan itatayo o sisimulan ang simbahan. Tatawagin silang mga apostol. May 2 salungat na ideya na pwede nating tignan o tutukan sa unang pangungusap ng ating Panginoon. Una, ay nais muna niya na sila'y makasama, magsama-sama. Ibig sabihin, magkaroon ng intimacy o magbabanding sila, maging malapit sa isa't isa, mahubog ayon sa Kanya, magkaroon ng ugnayan, hindi lang sa kanilang kapwa, kundi sa Kanya. Pagkatapos, ando na ang misyon. Pagkatapos magsama-sama, nando naman ang paghihiwalay. Suguin sila upang mangaral. Maging malapit sa isa't isa. Tinipon sila sa paanan ni Jesus sa tuktok ng kaburulan, malayo sa karamihan, para masolo sila ni Jesus at malayo at malaya sa kadalasang pampagulo ng mundo, no? Yung ingay ng mundo. Isang tahimik na pagkakataon, para bagang kapag tayo nagre-retreat, o minsan pwedeng sabihin na yung pumapasok sa seminaryo, umihiwalay muna sa pangkaraniwan niyang buhay para makipagdialogo sa Panginoon na tumawag sa kanila. Makasama si Jesus saan man siya pumunta, maging bahagi ng kanyang buhay araw-araw. Sa pamagitan ng kanilang pakikisa kay Jesus, pagsama sa Kanya, mapagwawagian nila ang maraming puso at kaluluwa para sa Diyos. Sa pagsama nila at pakikinig kay Jesus, unti-unti mababatid nila ang Kanyang mga pananaw, lalo na sa mga bagay-bagay na makikita nila na iba sa kanilang isipan. Ang kanilang isip at puso ay mapupuno ng kaalaman ng pag-ibig ng Ama sa kanila, katulad ng pag-ibig ng Diyos Ama kay Jesus. Ang mga panahon, taon na pagiging malapit kay Jesus ay kinakailangan upang sila'y maging Kristiyano, mahubog sa kanyang kabanalan, mahawa. No? Kasi yung kabanalan, para itong virus, nakakahawa. At yung matagal na pagsasama nila ay mahalaga din para sila'y maging kawangis ni Kristo, maging katulad ni Kristo. Ang kanilang paglilingkod kay Jesus, pagdating ng oras, bilang testigo na magtutungo sa bawat sulok ng daigdig, ay sanhi o kumbaga may pinaghuhugutan na nag-uumapaw na biyaya sa kanilang puso na dulot ng kanilang pananatili sa kanilang Panginoon at tinuring na ring kaibigan. Ganun pa man, ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi ang kabuuan ng kanilang pagtawag o ng kanilang bukasyon. Kasi ito ay preparasyon lamang dahil may panahon na sila'y isusugo ni Jesus, mawawalay sa Kanya. Mahihiwalay sila kay Jesus kapag umakyat na siya sa langit, kapiling ng Kanyang Ama. Pero sasamahan sila ng Espiritu Santo at sila'y magpapahayag sa lahat ng bansa at ang liwanag ni Jesus ay makikita ng maraming tao. Ang buhay natin bilang mga saksi at Kristiyano ay nahuhubog sa dalawang mukha ng layunin ni Jesus. Pakikisa unang-una kay Jesus, mahubog sa kanyang kabanalan, at humayo bilang apostol, sugo ni Jesus. Parehong mahalaga at kinakailangan. Kung walang malalim na ugnayan kay Jesus, ang ating misyon o paglilingkod ay sariling sikap na napakababaw lamang. Para ka lang salesman ng
relihiyon. Superficial lamang ang misyon. Kaya maintindihan natin si San Francisco de Sales na ngayon ay ating ginugunita. No? Binigyan niyang halaga ang paghubog o yung formasyon ng mga laiko. Sinabi niya rito, ang mga laiko ay pwedeng tagpuin si Jesus o kaya mahubog sa wangis ni Jesus sa mga pang-araw-araw, pangkaraniwang buhay natin sa mundong ito. Sa mga simpleng pang-araw-araw na gawain natin, nandun si Jesus, hinuhubog tayo. Hindi mo kailangan pumasok sa seminaryo o kaya humiwalay sa mundong ito. Dahil si Jesus ay sumasa atin araw-araw para tayo hubugin at isa lang naman ang patutunguhan, magkaroon ng pagkakaisa sa Kanya sa ating kapwa, nang sa ganon, ang communion na ito ay maghatid sa atin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, hayaan nyo ako ngayon na mamuno sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, Diyos Ama naming nasa langit. Tinawag mo kami upang makapiling. Pinagaling at naging sisidlan ng iyong awa at habag. Gawin mo kaming katulad mo at puspusin ng iyong Espiritu upang maipakita ang iyong dakilang pag-ibig maging sa mga taong tinuturing kaming kaaway at mamuhay na nagtitiwala sa iyo. Naway magkaroon kami ng tapang upang maipalaganap ang mabuting balita ng iyong paghahari. Niling namin to sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.